Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong may hinihanging habagat at bagong low pressure area. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist, Ana Cloren Horda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Sir Rafi, gandi sa ating mga taga-subaybay dito sa Balitang Hali. Opo, unahin po natin itong hanging habagat. Hanggang kailan po ito magpapaulan sa bansa? Itong habagat po ay nakaka-apekto ngayon sa buong bahagi ng ating kapuluan at inaasahan natin na halos buong linggo po na to ay habagat pa rin po yung weather system na makaka-apekto sa ating bansa. Ano pong asahan panahon sa buong maghapon? Kasi obserbasyon natin, napakalakas ng buhos ng ulan, bagamat pabugso-bugso lamang po ito. Ngayong araw po, dahil sa habagat dito sa Metro Manila, pati na rin sa mga Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, pati na rin po sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, at sa May Cavite, Batangas at Rizal, inaasahan pa rin po natin ngayong araw yung halos bugso-bugso na malakas na mga pag-ulan. Dala nga po nitong habagat. At ngayon nga po sa Rapi, nakataas na rin po yung ating orange warning po dito sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan, pati na rin sa Batangas at sa ilang areas sa Laguna. Kaya po, pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dahil for the next 3 hours ay may kalakasan po yung mga pag-ulan na ating inaasahan. At ganoon din po sa ibang bahagi ng Luzon, may mga pag-ulan din po tayo, mga scattered rains po inaasahan ngayong araw. Ganoon din sa bahagi po ng Visayas. At dahil matagal-tagal na yung mga pag-ulan, itong sinasabi niyong paparating pa na malakas na buhos ng ulan, talaga magpapabaha po ito, hindi ho ba? Yes po, mataas po ang tsansa na magdala po ito ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Itong bagong low pressure area po sa loob ng Philippine Area of Responsibility, talaga bang malit itong tsansa na maging bagyo? Pero ano magiging epekto nito dito sa kalupaan ng bansa? Yes po, Sir Rafi. Sa ngayon, meron po tayo minomonitor na isang low pressure area sa misilang bahagi ng Southern Luzon or ng Visayas area po, At itong LPA na to, mababa po yung tsansa na maging isang bagyo within 24 hours. Pero kung makikita po natin, meron pa po tayo nakikita na isang cloud cluster o kumpol ng kaulapan sa may bahagi po ng, o silangang bahagi ng northern or central Luzon area na kung saan itong cloud cluster sa may silangang bahagi ng northern central Luzon area ay posible rin po maging isang low pressure area within the day. At itong dalawang posibleng low pressure area nito ay magkaroon po na isang sirkulasyon or parang kung imagine po natin ay magsasama po silang dalawa at yun nga po, ito po yung kumbaga maghahatak o magpapairal po sa habagat sa atin ngayong linggo po na ito. So bagamat malayo pa po yung LPA at pambuo pa lang po yung panibagong sama ng panahon na ating monitor ay binabantayan na ho natin dahil nga patuloy pong iiral yung habagat dahil po dito sa mga sama ng panahon na posible pong mabuo ngayong linggo po na ito. Ito pong interaction ng dalawang LPA, ano po magiging epekto nito? Mas magiging malakas ho ba kung sakaling maging bagyo ito? At anong mga apekto ang lugar dito po sa bansa? Yes po, sa ating pagtaya sa Rafi, ngayong Miyerkules o hanggang Huwebes ay hindi natin i-rule out yung possibility na maging bagyo din po itong minomonitor nating sama ng panahon o low pressure area. Pero sa ating latest analysis, posibleng palabas rin po ito na ating area of responsibility at hindi po natin naasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi po na ating bansa. Ngunit atin pong babantayan itong posibleng hatak po nito sa habagat na kung saan pagdating nga rin po ng Martes, Merkules hanggang Biyernes po, inaasahan natin na malaking bahagi ng ating kapuluan yung posible pong makaranas ng bugso-bugsong malakas na mga pag-ulan dala ng habagat. Muli, ano po mga lugar yung posibleng bahain dahil sa hanging habagat? Yes po, dahil po sa habagat, ito pong lalo na po nasa western section ng Luzon, western section ng Visayas, posible po may malakas na mga pag-ulan at dito rin po sa atin sa Metro Manila at sa Central Luzon po, lalo na itong Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, lalo na po sa may Bulacan area, mataas po yung tsansa ng mga pagbaha po dyan, pati na rin po sa Calabarzon area at lalo na din sa may Occidental Mindoro. Nabanggit niyo po hanggang Miyerkules o Huwebes itong masamang panahon, pero makikita po natin yung hanging araw ngayong linggong ito? Opo, ngayon Sir Rafi ay dito sa Luzon area, pati na rin po sa Western Visayas ay halos mababa po yung tsansa na makita po natin yung haring araw ngayon, So generally cloudy po tayo for the whole week. At yung mga pag-ulan ay hihinto lamang saglit pero wag po tayong pakampante dahil nga halos all throughout the day may mga pag-ulan po tayo na inaasahan. Pero sa
Mindanao area po, may gradual improvement ng weather tayong inaasahan dyan. Then ganun din po sa Central at sa Eastern Visayas. Opo, ganun na ho ba yung characteristics ng ulan ngayon? Napakalakas na ulan, bagamat sandali lamang ito, pero buhos parang bagyo kuminsan, yung lakas ng buhos nito. Yes po, Sir Rafi, no, yung karakteristik po kasi ng habagat ay malalakas po yung bugso po nito lalo na sa gabi, hapon, gabi, madaling araw po. At yun nga, medyo umaga hanggang papatanghali, medyo nagkakaroon po siya ng break pero saglitan lang po at may mga bugso pa rin na mga pag-ulan. So yan po yung karakteristik po ng habagat natin. Kaya ganun po yung pattern na asahan po natin ngayong week po na ito. So dapat maging maingat, lalo't gabi pa pala. Ganito yung katindi ng ulan. Dapat mag-ingat yung mga bahaing lugar. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat po, Sir Rafi. Magandang umaga. Pag-asa Weather Specialist, Ana Cloren Horda.